So eto na nga mga sangkay, mag-a-upgrade daw po ang Pilipinas mga sangkay para lamang po mabantayan ang ating teritoryo. Yan po ay ating pag-uusapan ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. No? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Kung ikaw ay isa sa mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? So ito nga po mga sangkay, pag-usapan lamang po natin itong sabing pagbili ng mga di-kalibreng mga karagdagang sea at air assets, okay, na magbabantay daw po sa ating teritoryo. Ito daw po ay plano ng ating pamahalaan. Alam nyo mga sangkay, noong ko pa po ito sinasabi na mas maraming kagamitan dapat na magagamit ng ating mga kasundaluhan ang dapat bilhin ng Pilipinas. Actually, mayroon po mga Pilipinong gumagawa po niyan mga sangkay. Kaya nga lang, ang kailangan dyan is pera para po maisagawa. Kasi, sabi pa nga po nila mga sangkay, kaya daw po nilang gawin o gumawa ng mga magagandang kagamitan na magagamit po ng halimbawa na lamang po ng ating mga kasundaluhan dyan sa ating teritoryo, mga sangkay, yung mga barko o kung ano pa man mga sangkay na pwede nilang magamit, pwedeng gawang Pinoy. Kaya nga lang, wala pong suporta. So this time, tingnan po natin itong balita. Magandang gabi, Nestor. Anong klase na assets ang planong Magandang gabi, Nestor. Anong klase na assets ang planong bilhin ng pamahalaan? At anong security force ba ang gagamit nito? Ito ba'y PCG lamang o kasama rin dito ang Navy? Sa ngayon nga ay yung mga kasama nito yung PCG at Navy doon sa mga asset na planong bilhin ng pamahalaan, partikular nga itong mga barko na paglayag na magagamit sa West Philippine Sea. Ayan, mga sangkay, yan ang pinaka-importante. Dali, dapat talaga noon pa po ito ginawa mga sangkay. Hindi pa po si PBBM, hindi pa po si Duterte, hindi pa po si Noynoy. Dapat noon pa mga sangkay nagawa na ito. Pero masyadong naging busy kasi ang marami sa mga politicians sa pamumulitika na napabayaan po natin ang ating teritoryo. Ngayong araw ay nagtipon ang mga mangingisda sa Santa Cruz at Masinloc sa Zambales kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan upang sila ay makapagpahayag ng saloobin sa kanilang mga karanasan at problemang kinaharap sa pagpalaot sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Asik Malaya, sa ngayon ay nagpaplano na ang pamahalaan ng mga hakbang na gagawin para mapalakas ang pagpapatrolya sa karagdagang sakop ng Pilipinas, sa karagatang sakop ng Pilipinas. Importante po sa ating pamahalaan na makabili pa ng maraming karagdagang barko, makabili ng mga karagdagang aeroplano, makabili ng iba pang mga kagamitan at makapagdagdag ng mga Coast Guard, Navy personnel para mas mabantayan natin ang ating mga karagdagan. Kasi kung hindi po gagawin nila itong mga sangkay, baka mahuli na rin ang lahat. Baka ang mangyari, masakote na rin po ito ng mga singkit dyan. Ma-occupy nila pa yung mas malawak mga sangkay na teritoryo natin dyan sa ating yung sakop po mga sangkay ng exclusive economic zone. So hindi po pwede mga sangkay na habang buhay na lamang yung umaasa tayo sa Amerika, sa Japan, sa India. Hindi po pwedeng ganon. Dapat mayroon din po tayong sariling hakbang mga sangkay kung paano ito susolusyonan itong nangyayari dyan sa ating teritoryo. Bukod sa karagdagang barko at eroplano, plano rin ng pamahalaan na bigyan ng radio communication system ang mga mangingisda upang agad silang matrack ng mga otoridad at agad din makatawag ng tulong sa talakayan inilahad ng mga mangingisda ang kanilang karanasan sa tuwing sila ay pumapalaot sa dagat, partikular malapit sa Scarborough Shoal. Wala pa yung China dyan, malaya po kami mga Will. Nung
nandyan na yung China, nagkaroon na po kami ng kaba. Kasi doble na po yung binabantayan namin, yung bagyo. Bago ngayon, nadagdagan pa ng China na hinihigpitan kami doon. Lagi kami tinataboy doon sa pinanghuhulihan namin ng isda. Sana po mabigyan tugon po yung hinihiling po namin na kami po ay matulungan tungkol po sa solusyon dyan sa West Philippine Sea po. Ang gusto po namin na maging malayo po sana ang mga isda na makapunta sa malapit sa Scarborough Shoal. Kasi yan Mahirap kasi na ito mga sangkay. Late na no? Ngayon lang, si PBBM lang kasi ang gumawa ng hakbang. Noon kasi, halos lahat ng mga naging presidente, wala naman pong ginawa para po palagan itong mga nangano sa atin. Itong mga singkit. Kaya nga lang, ngayon si PBBM, siya po yung pumapalag. Tapos sinasabihin pa pong weak leader. Diyos mio, Marimar. po ang shelter po ng mga isda ng Subic. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na nakahanda silang magbigay ng proteksyon sa mga mangisda. Sinabi ni PCG spokesperson Jay Tarilla, tuloy-tuloy ang kanilang rotational deployment kasama ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang agad na makapagresponde sa oras ng pangangailangan. We complement ang kakulangan ng barko ng BFAR at ang kakulangan ng barko ng Philippine Coast Guard. So it's a rotational deployment between these two agencies. Kapag nandun ang Coast Guard, pahinga muna ang BFAR. At kung aalis kami, BFAR vessels naman. And then we also support ang programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas ma-encourage natin ang mga mangingisdang Pilipino na maglayag sa Bajo de Masinloc and any other parts of the West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng ayuda, yung fuel, grocery packs, and even essential supplies para mas mapatagal yung pangingisda nila. Bukod sa pagbabantay, nangako ang PCG na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng mga ayuda, langis at iba pang essential supplies sa mga mangingisda. June na sa 150 na mga mangingisda ang dumalo sa kauna-unahang kongreso ng mga mangingisda na isinagawa ngayong araw at sa pangunguna ng NSC at PCG kasama ang BIPAR at Department of Social Welfare and Development na nagkaloob ng tig 10,000 pisong na ayuda sa kanila. So ayan po mga sangkay Tapos sasabihin na walang ginagawa ang pamahalan. Tingnan nyo, binigyan po sila ng tig 10,000. Malaking tulong na po yan. Kahit papaano, kahit kaunti lang po yan mga sangkay. For me kasi kaunti lang ang 10,000 Pero, yan lang po yung kaya ng ating pamahalaan. Sa dami din po natin mga sangkay na kailangan bigyan. Ang dami pong nasa lanta this year dahil po sa mga bagyo. So, ito malaking tulong na po ito sa mga mangingisda natin. At yung ating latest live mula dito sa Subic, Zambales. Balik sa iyo. June? Nestor, kailan ba yung procurement ng sinasabing mga bagong assets na yan na gustong mabili ng pamahalaan? Ito ba'y ngayong taon pa ba ito? Hahabol pa ba ito ngayong taon? O sa 2025 na yan, Nestor? At kailan ang target delivery niyan? Umaabot ba ng ilang buwan yan o taon, Nestor? June, ito kasi yung mga barko, ito yung 5 na malalaking barko na pinangako ng Pangulo nung nakaraan pang taon. At ito nga ay inaasahan na sana ay mapagkaloob na sa lalong madaling panahon. Pero hindi pa sinasabi kung ngayong taon yung pagkakaloob. Yung 97 meters na barko ng Pilipinas na idadagdag na maaaring mag-ikot dun sa area ng West Philippine Sea. June. Ibig sabihin pala, nasa proseso na ito, Nestor. Hindi ito bibilin pa lang, kundi pwedeng malapit ng i-deliver o paano ba yan, Nestor? Maganda yung tanong. Sa ngayon, on the process pa ito at yung inaantay na lang natin kung kailan ito magagawa at matatapos para at least ay malaman natin kung kailan ito ipagkakaloob o magagamit dito sa lugar ng West Philippine Sea. Pero sa ngayon ay wala pang sinasabi ang PCG ukol dito kung kailan ito matatapos at kung kailan din magagamit. Sure. Yung ayudang pinamimigay ba sa mga mangingisda? 10,000 narinig ko kanina. Nabanggit ba ng mga mangingisda kung hanggang saan lang makakarating yon? Ilang linggo lang ba yun nila yon? Kasi nga,
ilang linggo lang yan mga sangkay, yung mga ganong klaseng tulong. No? Kung gusto ng pamahalaan, ng pamatagalang tulong, tigil 1 milyon. Ganon po yun. Kaya nga lang, ubos din yung budget no, ng ating gobyerno. So, eto mga sangkay, pangtapa lamang, 10,000, pangtapa lamang po talaga yan. At least, mayroon din po. Pero yun nga po, ang pinakamaganda dito ay yung pamimili po mga sangkay ng mga karagdagang mga pandigma ng ating mga kasundaluhan mga sangkay. Kasi ito po yung kailangan natin ngayon eh. Yung mga magbabantay mismo sa karagatan. Kasi kung wala pong ganon, kahit anong reklamo natin, kahit anong sabihin natin, 'di ba? Ganon ang ginagawa natin kapag nagkakaroon ng pambubuli. Reklamo lang tayo ng reklamo, magpoprotesta. Wala rin po nangyayari, mga sangkay. So this time, kung mayroon po tayong mga gamit dyan talaga sa pagbabantay, kahit papano, hindi na po tayo gaganon-ganon na lamang nito mga Chinese. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Kayo ba ay pabor dito? Eto na, mamimili daw po ng marami pang mga kagamitan na gagamitin sa pagbabantay sa ating teritoryo. Comment nyo po sa ibabangin mga opinion. And again guys, pakisubscribe po yung ating YouTube channel. Huwag nyo pong kailimutan. God bless everyone.